Sa kasalukuyan, imposibleng bumisita sa Libya bilang isang regular na turista, isang digmaang sibil ang nagaganap sa loob ng 13 taon, walang nagkakaisang pamahalaan, at 12-dosenang armadong grupo ang namumuno sa mga lansangan. 15 taon lamang ang nakalilipas, ang bansang ito ang pinakamayaman sa Africa, kung saan binibigyan ng estado ang bawat mamamayan ng apartment at ganap na pinopondohan ang kanilang edukasyon sa pinakamahusay na mga unibersidad sa mundo. Ngunit pagkatapos ay gumuho ang lahat sa loob lamang ng ilang buwan, ang diktador ay pinagpira-piraso ng isang grupo at pinatay sa harap ng kamera, at ang bansa ay naging isang impyerno kung saan ang mga tao ay ibinibenta ng buhay sa mga bukas na pamilihan sa liwanag ng araw. Ano ang nangyari sa Libya at kung bakit mas gusto ng buong mundo na manahimik tungkol dito, sasabihin ko sa iyo ang mga katotohanan ngayon. Ang Libya ay matatagpuan sa Hilagang Aprika sa pagitan ng Ehipto at Tunisia, na nasa hangganan ng dagat Mediteraneo, at 70% ng teritoryo nito ay sinasakop ng malawak na desyerto ng Sahara. Sa ilalim ng mga nakapapasong buhangin na ito ay naroon ang pinakamalaking reserbang langis ng Aprika, humigit kumulang 48 bilyong barrels, na siyang dahilan kung bakit ang Libya ay isang napakayamang bansa na may pambihirang antas ng pamumuhay. Ngunit ang pinakakamanghamanghang katotohanan ay mas malalim pa. Sa ilalim ng desyerto ay naroon ang malalawak na imbakan ng pinakadalisay na sariwang tubig na naipon doon sa loob ng 10,000 taon. Ang mga lawa sa ilalim ng lupa na ito ay naglalaman ng sapat na tubig upang matustusan ang buong Hilagang Aprika sa loob ng 200 taon nang walang kahit isang ulan. Noong 1911, sinalakay ng posist ng Italia ang Libya at sinimulan ng isa sa pinakamalupit at madugong kampanya ng kolonisasyon sa kasaysayan ng Afrika. Nagtayo ang mga Italyano ng mga tunay na kampo ng konsentrasyon sa gitna mismo ng disyerto, kung saan mahigit 100,000 Libyan, isang kapat ng populasyon ng bansa, ang unti-unting namatay dahil sa gutom, uhaw, at sakit. Sa pilitang pinalayas ang mga lokal na residente mula sa matabang lupang baybayin na ibinigay sa mga Italianong naninirahan, at ang anumang paglaban ay sinupil sa pamamagitan ng mga pampublikong pagbitay at malawakang pamamaril. Pinamunuan ng Italia ang Libya mula 1932 hanggang 1943, nang ang hukbo nito ay natalo at pinalayas ng mga tropang British noong ikalawang digmaang pandaigdig. Noong 1969, isang grupo ng mga batang opisyal ng militar sa pangunguna ng hindi kilalang 27 taong gulang na tinyente na si Muammar Gaddafi ang nagpatalsik sa hari at umagaw ng kapangyarihan. Si Gaddafi ay simpleng anak ng isang pastol na Beduan mula sa malalim na disyerto. Kinamumuhian niya ang mayayamang monarko at ang buong kanluran, nangangarap na gawing isang dakilang kapangyarihang Arabo ang Libya at maghayganti sa mga kolonyalista. Literal na sa mga unang araw pagkatapos ng kudeta, ginawa niyang nasyonalisa ang lahat ng langis, pinalaya sa mga dayuhang kumpanya, at nagsimulang magtayo ng isang ganap na bagong estado ayon sa sarili niyang mga baliw na patakaran. Tumanggi si Gaddafi na tawagin ang kanyang sarili bilang Pangulo, hinubog niya ang titulong kapatid na pinuno ng revolusyon, at pinamunuan ang Libya sa susunod na 42 taon bilang isang ganap na diktador na may walang limitasyong kapangyarihan. Gumawa si Gaddafi ng isang personal na detalye ng seguridad na hindi katulad ng iba sa mundo. Sinasamahan siya ng eksaktong 40 babaeng bodyguard na armado ng mga assault rifle, 24 na oras sa isang araw. Personal na pinili ng diktador ang lahat ng kababaihan dahil sa kanilang hitsura at pisikal na kalusugan, sumailalim sila sa mahigpit na pagsasanay sa special forces at nanumpa na mamamatay para sa pinuno, karamihan ay kinakailangang manatiling birhen. Isinama ni Gaddafi ang armadong babaeng bantay na ito kahit saan, sa mga opisyal na negosasyon sa ibang mga bansa, sa mga parada ng militar, kahit na natutulog lamang siya sa kanyang tolda ng Beduan sa disyerto. Tinawag sila ng kanlurang media na mga Amazon ni Gaddafi at kinunan ng mga ulat, habang ang diktador mismo ay hayagang nagpahayag na mas pinoprotektahan siya ng mga kababaihan kaysa sa mga lalaki dahil umano'y mas tapat sila at walang takot. Sa ilalim ni Gaddafi, bawat pamilyang Libyan ay nakatanggap ng libreng apartment o kahit isang buong bahay mula sa estado. Ang pribadong paupahang pabahay ay ganap na ipinagbabawal ng batas. Ang edukasyon sa lahat ng antas at lahat ng pangangalagang pangkalusugan ay ganap na libre para sa mga mamamayan, at ang estado ay nagpadala ng mga estudyanteng gustong mag-aral sa ibang bansa sa mga pinakamahusay na unibersidad sa mundo, na sakop ang lahat. Ang bawat bagong kasal na mag-asawa ay nakatanggap ng $50,000 na cash kaagad pagkatapos ng kanilang kasal upang matulungan silang magsimula ng isang bagong pamilya, at ang 1 litro ng gasolina ay mas mura kaysa sa isang bote ng inuming tubig, 14 na sentimo lamang. Inilunsad ni Gaddafi ang isang napakalaking proyekto na tinatawag na Great Man-Made River, isang kamanghamanghang sistema ng mga tubo sa ilalim ng lupa, 4,000 kilometro ang haba, na nagbobomba ng sariwang tubig mula sa ilalim ng Sahara ng direkta patungo sa mga lungsod sa baybayin. Noong 2009, naghain si Gaddafi ng isang revolusyonaryong panukala, ang paglikha ng isang solong pera para sa lahat ng mga bansang Aprikano, na tinatawag na gintong dinar, na ganap na sinusuportahan ng totoong pisikal na ginto mula sa mga reserba.
Ang kanyang plano ay para sa buong Africa na ibenta ang langis at mga mapagkukunan nito eksklusibo para sa bagong pera na ito sa halip na para sa dolyar ng Amerika na ganap na sisira sa umiiral na pandaigdigang sistemang pinansyal. Ngunit kasabay nito, ang Gaddafi ding ito ay aktibong sumusuporta sa mga grupong terorista sa buong mundo gamit ang pera at mga armas at ang kanyang mga ahente ay regular na nagpasabog ng mga eroplano na may sakay ng mga pasahero at nagbihag ng mga hostage sa iba't ibang bansa. Noong 1988, ang mga serbisyo ng panektik ng Libya ay nagtanim ng bomba sa isang eroplano ng pasahero sa ibabaw ng Scotland na pumatay sa 270 inosenteng tao at ang buong mundo ay nagkakaisang humiling ng matinding parusa para sa Libya. Matapos ang buong 10 taon ng matinding internasyonal na parusa at ganap na paghihiwalay, noong 2003, hindi inaasahang inamin ni Gaddafi sa publiko ang personal na responsibilidad para sa kakilakilabot na pag-atake ng terorista at nagbayad ng napakalaking kabayaran sa mga pamilya ng lahat ng mga biktima. Kusang loob niyang tinalikuran ng kanyang lihim na programa ng mga sandatang nuclear, pinayagan ng mga internasyonal na inspektor na makapasok sa bansa para sa beripikasyon at nagsimulang aktibong makipagtulungan sa mga pamahalaang kanluranin sa paglaban sa terorismo. Mabilis na inalis ang mga parusa, ang mga pinuno ng kanluranin ay isa-isa na lumapit kay Gaddafi para sa mga palakaibigang pagpupulong at pakikipagkamay at ang pinakamalaking kumpanya ng langis sa mundo ay bumalik sa Libya upang magpahitit ng murang langis. Inakala ng lahat na ang madugong diktador ay tunay na nagbago at ang Libya ay sa wakas ay nagiging isang normal at sibilisadong bansa, ngunit ang ilusyong ito ay panandalian lamang. Noong 2011, isang malakas na alon ng mga protesta ng mamamayan ang kumalat sa buong mundo ng mga Arabo, isa-isa. Pinatalsik ng mga galit na tao ang mga diktador sa Tunisia at Egypt, nagtungo sa mga lansangan at humihingi ng kalayaan. Noong Pebrero, sumiklab din ang mga malawakang protesta sa Libya. Una, sa silangang lungsod ng Benghazi, libu-libong residente ang nagtungo sa mga lansangan upang hingi ng agarang pagbibitiw ni Gaddafi pagkatapos ng 42 taon ng kanyang iisang pamamahala. Agad na inutusan ni Gaddafi ang kanyang hukbo na paputukan ng mga walang armas na demonstrador. Metodes sa pinatay ng kanyang mga tapat na tropa ang daan-daang nagpoprotesta mismo sa mga lansangan, ngunit hindi umatras ang mga tao at sinimulang sakupin ang mga imbakan ng armas militar. Sa loob lamang ng ilang araw, ang medyo mapayapang mga protesta ay lumala at naging isang ganap na digmaang sibil. Ang buong silangang kalahati ng bansa ay mabilis na nasa ilalim ng kontrol ng mga armadong rebelde, habang ang kanlurang kalahati ay nanatiling tapat sa diktador. Noong Marso taong 2011, opisyal na inilunsad ng NATO ang isang malawakang kampanya ng pambobomba laban sa Libya, sa di umano'y sa ilalim ng marangal na pagkukunwari na protektahan ang mga sibilyan mula sa malupit na puwersa ni Gaddafi. Ang mga eroplanong pandigma ng Amerika at Europa ay nagsagawa ng pang-araw-araw na precision strikes laban sa mga puwersa ng gobyerno ng diktador, sistematikong sinira ang kanyang mga tangke, base militar, command post, at maging ang kanyang mararangyang personal na tirahan sa buong bansa. Sa loob ng 7 buwan ng walang tigil na operasyong militar, ang mga sasakyang panghimpapawid ng NATO ay nagsagawa ng mahigit 26,000 sorties at naghulog ng libu-libong tonelada ng mga guided bomb at missile sa teritoryo ng Libya. Kasabay nito, palihim na binigyan ng mga ahensya ng panektik sa kanluran ang mga rebeldeng Libya ng mga sopistikadong armas at pondo, tinulungan silang i-coordinate ang mga pag-atake sa mga puwersa ng diktador at hinabol mismo si Gaddafi sa buong bansa. Noong ika-20 ng Oktubre taong 2011, binomba ng mga eroplano ng NATO ang convoy ni Gaddafi mula sa himpapawid habang desperadong tinangka niyang tumakas sa kanyang kinubkob na bayan. Ang malubhang sugatang diktador ay nataranta at nagtago sa isang maruming konkretong tubo sa tabi ng kalsada, ngunit mabilis siyang natagpuan ng mga armadong rebelde, kinaladkad siya palabas at agad na sinimulang brutal na bugbugin siya sa gitna ng kalye. Walang awang sinipa at binugbog siya gamit ang mga dulo ng rifle, ipinahiya siya sa publiko, binaril siya sa mga binti at kinunan ang lahat ng ito sa mga cellphone. Ang mga nakakagulat na video ay agad na kumalat sa internet at sa buong mundo. Pagkatapos, isang tao mula sa karamihan ng galit ng mga rebelde ang bumaril kay Gaddafi sa ulo ng diretso. Ang kanyang duguan na katawan ay ipinakita sa loob ng ilang araw sa isang refrigeration unit ng shopping mall kung saan daan-daang tao ang pumunta upang kumuha ng mga litrato sa tabi ng bangkay. Kaagad pagkatapos ng marahas na pagkamatay ni Gaddafi, ang nagkakaisang Libya ay agad na nagkahiwa-hiwalay sa napakaraming naglalaban ng paksayon, literal na daan-daang iba't ibang armadong grupo ang agad na nagsimulang maghati-hati ng kapangyarihan, teritoryo, at mga kapaki-pakinabang na minahan ng langis. Tatlong naglalaban ng pamahalaan ang sabay-sabay na lumitaw sa nawasak na bansa, bawat isa ay malakas na nagpapahayag ng pagiging lihay-timo nito at kumokontrol sa isang hiwalay na rehiyon gamit ang sarili nitong hukbo at pulisya.
Napakaraming armas sa black market kaya malayang ibinibenta ang mga ito sa mga pamilihan sa kalye tulad ng mga gulay, mga machine gun, grenade launcher, anti-tank missile at maging ang mga anti-aircraft gun ay mabibili sa halagang ilang daang dolyar. Patuloy na kinukumpiska ng mga armadong militante ang mga paliparan at gusali ng gobyerno. Ang mga ministro at opisyal ay regular na dinudukot para sa pantubos ng mga karibal na grupo at ang kabisera ay pinapaulanan ng mga mortar at artillery gabi-gabi. Sa gitna ng kaguluhan ng bagong Libya, biglang lumitaw ang mga aktwal na pamilihan ng alipin sa labas kung saan ang mga buhay na tao ay hayagang ipinagbibili sa liwanag ng araw. Ito ay mga kapaspalad na refugee mula sa mga mahihirap na bansang Aprikano na nagtatangkang pumuslit patungong Europa sa pamamagitan ng Libya. Sadyang inaakit ng mga lokal na trafficker ang mga walang muwang na migrante gamit ang mapang-akit na pangako ng isang mabilis na pagsakay sa bangka patawid ng Mediterranean patungong Italia, ngunit sa halip, sila ay dinakip at ibinente sa halos pang-aalipin. Ang malulusog na lalaki ay ibinente sa mahirap na paggawa sa halagang $400 bawat tao, ang mga babae ay pinilit na magtrabaho sa bahay o ginawang alipin sa sekso, at ang maliliit na bata ay walang awang inihiwalay sa kanilang mga magulang magpakailanman. Palihim na pumasok ang mga internasyonal na mamamahayag at kinunan ang mga nakakatakot na pamilihang ito gamit ang mga nakatagong kamera. Ang buong sibilisadong mundo ay lubos na nagulat sa kanilang nakita, ngunit walang sino man ang talagang gumawa ng kahit ano, walang gobyerno sa Libya na may kakayahang pigilan ito. Bawat taon, mahigit 1 milyong desperadong refugee at illegal na migrante mula sa 12-dosenang pinakamahihirap na bansa sa Afrika ang sumusubok na makarating sa maunlad na Europa sa pamamagitan ng sinalanta na teritoryo ng Libya, tumatakas sa digmaan, tagutom, at kahirapan. Sa pilitan silang ikinukulong sa mga siksikan at maruruming kampo na walang sapat na pagkain o malinis na tubig, regular na pinahihirapan gamit ang mainit na plantsa, at pinipilit na magbayad ng malalaking pantubo sa kanilang mga mahihirap na kamag-anak sa kanilang bayan. Marami ang namamatay doon dahil sa mga nakakahawang sakit o pambubugbog. Kasabay nito, libu-libong dayuhang mersenaryo mula sa iba't ibang bansa ang dumagsa sa gumuguhong Libya, mga profesional na sundalo mula sa Russia, Syria, Sudan, at Turkey na pawang nakikipaglaban lamang para sa malalaking halaga ng pera sa panig ng mga naglalabanang paksayon. Ang buong bansa ay naging isang madugong arena para sa mersenaryong pakikidigma kung saan ang bawat nakikipagdigmaang partido ay aktibong sinusuportahan ng iba't ibang dayuhang estado na may sarili nilang makasariling geopolitical na interes. Ang langis ng Libya ay patuloy pa ring maasahang nagbobomba mula sa lupa at matagumpay na naibebenta sa pandaigdigang pamilihan, bagamat ang buong bansa ay nalulunod sa kaguluhan. Ito ay dahil mahigpit na kinokontrol ng iba't ibang armadong grupo ang mga daungan ng langis at mapangutsang hinahati ang kita sa kanilang mga sarili. Patuloy na nagaganap ang madugong labanan para sa kapakipakinabang na kontrol sa mga kapakipakinabang na minahan. Ang mga terminal at bodega ng langis ay regular na sinasalakay, sinusunog bilang paghihiganti, at pagkatapos ay nababawi, at ang mga volume ng pag-export ay pabago-bagong bumababa at pagkatapos ay tumataas muli. Ang malaking halaga ng pera mula sa mga benta ng langis ay hindi ginagamit upang muling itayo ang nawasak na bansa o tulungan ang mga tao. Napupunta lamang ang mga ito sa mga personal na bulsa ng mga warlord at napupunta sa mga sikim na dayuhang kumpanya ng langis. Ang mga ordinaryong Libyan ay naiiwan na walang anuman pagkatapos ng lahat ng mga pangako. Ang mga bahay ay walang kuryente sa loob ng 10 oras araw-araw. Ang mga ospital at klinika ay ganap na sarado, at ang mga bata ay hindi nag-aaral sa loob ng maraming taon. Sa kasalukuyan, ang kalhunos-lunos na sitwasyon sa Libya ay halos hindi na nababanggit sa mga balita sa mundo, kahit na mas maraming tao ang namatay sa digmaan doon nitong mga nakaraang taon kaysa sa ilalim ng diktador na si Gaddafi, at milyon-milyong nakaligtas ang nabubuhay pa rin sa patuloy na kahirapan at takot sa buhay. Ang isang buong bansa na dating pinakamayaman at pinakamaunlad sa buong Afrika, kung saan bawat mamamayan ay may sariling tahanan at nakatanggap ng libre at pangmundong edukasyon, ay ganap na naging isang bigong estado na walang kinabukasan o pag-asa. Ang mga pinunong pampulitika sa kanluran na aktibong bumomba sa Libya sa ngalan ng demokrasya at karapatang pantao ay hindi na ito naaalala. Ang kanilang misyong militar ay formal na naisakatuparan, ang hindi kanais-nais na diktador ay brutal na pinatay, at ang nangyari sa mga ordinaryong tao pagkatapos ay hindi na mahalaga. Ito ay isang totoong kwento tungkol sa kung paano ang ilang buwan lamang ng aktibong pakikipaglaban ay maaaring ganap na sumire sa isang buong gumaganang bansa na pagkatapos ay napatunayang imposibleng muling buuin kahit na pagkatapos ng maraming taon. Kung nakita mong kawili-wili ito, mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang mga bagong yugto. Lahat ay maikli at diretso sa punto.